yan po ang atong matag panimalay, balo na tatanan. Kung sa angay na itong yan po na to ang atong ministry, ang church. Yan po na to ang atong city o Antibok, nasod sa Pilipinas. Tungod kay niagod ta diri nagpuyo so atong paliwan sa mga pagampo. Itong yan po ang proteksyon, provision, loyo ni nga sitwasyon sa kalibutan. At yan po ang dugo ni Kristo magatabon gyud sa tanan kanato. That the blood of Jesus will cover us and will protect us from all harm. Atong yan po kana. Atong yan po ang tanan nga mga negosyo, trabaho, atong yan po good health, long life, atong yan po ang kalinaw, peace and joy, atong yan po ang wisdom, knowledge, kaluwasan sa tanang mga members sa atong panimalay, atong mga cousins, mga relatives, tanan na naa sa sulod sa atong panimalay. Daw atong yan po ang atong ministry na ang Ginoo magapanalangin. O ang atong project nagapadayon. Ubay-ubay ang atong mga trabahante. Kung wala pa mag-ulan, magbuhos to sila karon, ulan-ulan magani kay hapon na po nag-ulan. O mag-overtime, unta to sila karon gabi. So basig karong simanaha, ma-floringan na ang atong basement na to. Basig ma-floringan na. Unya, mapadulong na rin ta sa ground floor. Unya, mudagan ta sa second floor. So, nindot niya gazebo kay naay murag 3-story building na ang dating. Pero gagaling kay mubo rin sa tanawon kay na may basement. So, atong palayuan pagampo, ili sayon kung atong ugka-ugkaan, atong pagtuo. Ug mga adlaw ang iyong pastor mag-release na sab og 250,000 ug mga adlaw. Una nga bigay tudo nga pagampo, pagsaling ngadto sa Dios. Kaya aron nga dili ma-stop ang atong project. O nagpadayon sa bang trabaho dito sa Lantaw Ridge. Ulat-ulat lang mo gamay kay maka-adto ra tatanan dito. Tatanan dito. Labi na akong nanay suga. Ako nang ipacheck ang tubig dito. O murag karong bulan na itaod ang dito na siguro sa last week. Itaod ang atong gazebo. 2 ka gazebo ang ato dito. Gaibutang 2 ka gazebo. Nya murag gatukod na sila og balay aron nga matauran ta sa suga. So dili sayon sa ako nang giingon lagi sa inyo, magtukod kita og kasilyas dili na sayon nga gastos. Pero naman tay Dios gisaligan. Amen. Mutuo ba mo nga Ginoo di ta niya pasagdan? Mutuo mo nga dili ta niya pasagdan? Buotan ng Dios. Amen. Kay nga ako magong kanana nga kung naikaslon dito sa campsite na to, medyo nindot na. Kay dito ang basement, air condition, dito ang reception, mangaon, way langaw makasulod. Kay ato nga butangan o air condition. O niya kung naay mga dagko nga meeting, daghan ang maka-occupy na ito, makagamit. O daghan na mong makita dito, kung malangan-langan ang atong pag-adto dito sa campsite, daghan mong makitaan nga mga bag-o. Itong mga punuan sa kahoy, pag-enjoy na mo, pag-standby dito, o maayo kayong Ginoo. Tubo mo nga Diyos maayo.
Okay, so atong yan po ang atong ministry. Ug mga adlaw madto ko sa Isuzo, magwali niya. Duwa ka adlaw ko magwali dito. Daw, murag di madugay, magsugod ang atong buluton. Ang atong mga pagwali dito sa Apos Kahoy. Kay magsugod ang atong trabaho dito. Kay magbutang man kitag simbahan dito sa atong Lantaw Ridge. Magbutang kitag church. Gwapo nga church. Dili nga ato lang basta-bastahon. Dili. Kaysa ako nang giingon sa inyo, dili ko musugot na ang atong ministry ato lang basta-bastahon. Dili na di ta musundog anang style nga magpabilin nga mag-rent sa mga sinihan, restaurant. Ang uban gani hasta ng bulangan, ilan ang rentalan ng uban. Murag sa Usamis, dito unahan sa Usamis, murag naibulangan dito nga ilan ang gihimo simbahan. Na ako dili ko musugot niya na. Dili ko musugot niya na. Na nga akong pagampo nga panalanginan mo tanan sa Dios, padatuon mo sa Dios. Ang inyong pastor panalanginan sa Dios. Aron nga ang buluwaton gamiton tantanan para sa buluwaton sa Ginoo. Amen. Kasi mo tuong nga salamat mga anak. Mubalik ra mo niya anak. Mubalik ra mo niya diya. Okay, so itong iyampo, daghang kitag iyampo, di ba? Iyampo na to ang atong mga negosyo, mga trabaho. Nagante sa Diyos o pag-desire mo ba? Pag-desire mo nga tagaan mo sa Diyos og taas sa kinabuhi. Pag-desire mo niya, sige mo og pangayo. Sige ka mong deklarar. Sige mong deklarar. Dili kay mag-una-una noon nga. I-question mo, mamatay na matingali ko, unsa ba kanini, dili mag-desire mo nga tagaan mo sa Dios ug taas kinabuhi. Ingon ni ana. Pag-desire mo nga mangalagad pa mo sa Dios sa taas nga panahon. Pag-desire mo nga bisag taas na mong edad, dili mo duyog ang inyong abaga nga babawog. Dili ana lang gyapon para sa iyang glory ug sa iyang kahimayaan. Amen. Pag-desire mo. Muna, ako nagkuhan ko sa inyo pag-desire. So, mag-ampo ta. Garon mo man nato pag-ampo, maminaw din ta sa wali. Alright? So, ibayaw ninyo mga kamo. Taas-taas niya prayer, di ba? Kay family, ministry, o niya ang atong city, apil ang atong nason. Iampo ang tanang mga churches sa Cagayan de Oro. Tanang mga pastors sa atong iampo. Kay dili sayon karong panahon na. Atong yampo ang tanang Christian karong panahon na. Atong yampo. Atong yampo bisan gani ang Cebu kay murag ako na murag 48 ba to. Sa atong kuan basig nadugangan na sa I don't know. Basta kay 48 sa mga pastors lang naigo. 48 murag 48. Sa usa lang kasi mana unom. Sa usa kasi mana unom. Ngani gipost na sa amigo kong nga bishop sa Cebu. Una nga atong yampo nga ang Ginoo magprotektar kay di sad maayo nga mga pastor maigo kay wa na may magwali. Una nga yampo nato nga mahimo tagaan ta sa Dios og mayong panglawas. Of course, inyong pastor, inyong yampo. Kaya inyo rin mga pastor, walay hunong pag Bible study. Walay hunong sa pagwali. Walay hunong sa pakikabildo o pakigugoy-hugoy sa mga tao. Wala ko'y hunong ni ana. Hananawi pa na ako sa mga tao nga akong ikatagbo, akong ikakuyog. Wala na ko kay balo ni ana. Mga ako lang naibaluan nga atong Diyos. Iyatang protektahan. Ito ba mo ni ana? So atong yampo nga tabangan tas Ginoo, panlanginan tas Ginoo, bisag makatagbo tag na ay mga virus na dili ni makaigo sa atong yampo. Kaya ang tinuod lang no, tinuod lang.
murag kadaghan ako nakadikit o nakaduol sa mga tao na naay mga virus. Sultian ta mo niya. Pero salamat sa Ginoo, dalay ko ng Diyos. Maayo ang Ginoo, lapunta niya pasagdi, iya kitang gitabangan. O salamat sa Ginoo, glory to God kay. Bisag mga katul-katul sa akong tutunlan, wala, mga running nose, wala, muna sa Diyos ang himaya, wala, muna glory to God. Marag 2 years na siguro, almost 2 years ang bisag running nose. Walay may abot sa akong ilong, di maayo, o salamat sa Ginoo ni Ana. Dalay ko ng Diyos. Lord, salamat kaayo. Dalay ko ni ikaw sa ulay katapusan. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Salamat sa inyong mga pag-ampo. Ang ako na ikapan sa inyo, pag naay problema, ayaw Ginoo pag-ingon nga, may pag mag-rapture na lang. Kaya kung murag na-discourage ka na ni Ana, baka nang kanabin nimo ka ng mga pastor nga sige og wali og great tribulation, muwali na og kahalos kada wali, second coming. Di man dautan magwali ana, kinanglan man gid na iwali. Pero ang akong buti pasabot nga dili nga kanang magwali ka kay murag na-discourage ka na ka sa discouragement. Kung magwali ka, dili tungod kay na-discourage ka. Dili magwali ka ana tungod kay aron na mga katawan ma-preparar ang ilang kaugalingon sa rapture. Pero kung magwali ka tungod kay nakay kahadlok, muwali ka tungod ka na ikigikaon, muwali ka ni anang hantod ang mga katawan ng hadlok, muna idlison. So atong yampo, atong panimalay, atong ministry, atong church, tanang mga bata, ang gagmay, tanan mga young people, itong yampo, mga young adults, mga senior, labi na kay ang atong church, daghang kay mga senior ang atong church. Muna nga atong yampo kini, daw tagaan ta sa Dios o daghang kaing kwarta. Nakoy gamay nga problema, tabangi ko ninyo, kay naay nagpadala sa ako sa Palawan. Ang problema kay wala magsulti kung kinsay nagpadala o pila ang kantidad. Wala magsulti kinsay nagpadala. Pero niya diri ang number, ang kontaan sa ni ang sitwa gana. Control number na diri sa ako duha ka book nagpadala. I don't know kinsay nagpadala. I don't know. Wa na ko masayon niya na. Pero di na ko makuha kay di man na ihatag sa Balawan. Di man na ihatag. Di pwede nga sila'y musulti sa ngalan. Dili pwede nga sila'y musulti sa kantidad. Kinanglan nga ikaw mahibalo, kinsa ang nagpadala, pila ang gipadala. Nagalabad akong ulo. Sa makining padala nga, tabangin ako ninyo ani pagampo. Tabangin ako ninyo pagampo kay naglabad akong ulo. Kay may patong walay nagpadala. Eh di pa maglabad akong ulo. Maglabad mo kong ulo ani kay masayang ang panalangin. Una nga kung pananglitan paryente ra ninyo, pananglitan ba inyong friend ra ninyo or kamo pero wala man ni sa inyo, wala man ni sukad sa inyo nga nag-anak mo. Wala nga napadala mo sa kon. Kaya ako ra ba, bisag mga Katoliko, kung daghang kayo nga pangarag, may namasahin mo ni Ana. Bisan mga pastor nga dili kauban sa DHLC, gapadala. Tungod kay ang Ginoo gahikap sa ilang kasing-kasing. Wala nga, I don't know, saan ako ni pagkuha, wala ko kasaibalo ni ini. I hope na, kay kagahapon na naman kagahapon ni no? Kagahapon ni siya, di ba? Kadua na kaadlaw karon ug may katulo na kalabad akong ulo. Hindi na bang maglabad imong ulo, maminus imong kagwapo ana kung malabad mong ulo. Mura wa mo muangay sa istorya. Okay, so ato magampo ta nga ang Ginoo magapanalangin nya padatuon tag maayo sa Ginoo, padatuon tag maayo sa Dios. Hinanglan yun. Lisod kaayo ang project kung dili gid ta madato.
Malisod magpalit og pagkaon kung wa tay kwarta. Di ka kakaon sa lami nga pagkaon, way mong kwarta, may sultian ta kana. Dili ka maka liuk-liuk o nindot nga liuk-liuk kung wa kay kwarta. Muna kinanglan yun nga magampo mo nga naagin may kwarta. Magampo ko nga naamoy kwarta, kwartahan mo, iampo sab ko ninyo, kay importante na kayo. Okay? Ang mga negosyo, panalanginan pag-ayo sa Diyos. Unya, magampo ta nga, tagaan tatanan sa taas kinabuhi. Unya, mag-inampoy kita pirmi, sige tag-ampo. Magwali ko karon may tungod ni Ana. Ang akong tangga iwali karon, iwali ko sa karong Sunday. Excited kay ko, excited kay ko magwali aron nga daghan na makadungog sa wali karong Sunday. Okay? So, ibayaw niyo mga kamot. Kay magampo ta, kusog na pagampo. Ibalubya mo, mag-inampoy tang tanan. Tanan yun, mag-ampo ta tanan. Tanan. Sumala sa akong isulti sa inyo. Okay, ready? Ready? Go! Tanan mag-ampo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. Jesus.
Hallelujah. May siguro manindog ta kung yatag ang usa ka alawiton, worship song. Maligay ko na ninyo sa ka worship song, uman na ni maminaw ta swali. Maayo nga niya mo bisag ulan-ulan. It's good. Bisag ulan-ulan niya mo. Ako ganin lipay ko kay bisag ulan-ulan, wala magita niya pasagdi. Salamat sa Ginoo. No? Tuo ko nga kung wala pa mag-ulan, ito ko dagan biya ta karon. Pero sa man, di man niyusan ni mo malikayan nga ang uban gamantay silang kugalingon nga di sila maulanan. Pero basta kay ang atong protocol sundon lang nato pag-ayo, sundon lang nato ang protocol. Daw ayaw mo paghunong, pagdeklarar, pagdesire na mga lagad pa mo og dugay nga panahon. Timanin na ninyo, pag-desire gin mo nga moalagad pa mo sa Dios sa taas nga panahon, alagaran ninyo inyong pamilya, moalagad mo sa mga tao, sa ministry, sa itong church. Importante na kayo. Pag naay problema, ayaw pag-ingon, ay pagmamatay na lang, ayaw na yun ana. Ayaw na yun ana. Pag naay problema, naay mahay-mahay. Kaya kung magmahay na gani ang tao, duol siya ni ana sa dili maayo nga sistema. Kinahanglan be courageous at all time. Kinahanglan yun courageous ka. Be strong and be of good courage. Yun na ana. Munang way-may-may, away-away, likayigin ng away-away karong panahon na. Kamu mga asawa, ay na mo pangaway. Kay kung nang bana bitaw inyong awayon, di naman na makadiskarting mayo. Muna nga, wala sa away-away karong panahon na. Mas maayo pa prayer ang pinaka maayo nga himuon. Prayer gyud, prayer. Onya, sigig daig, sigig ampo, sigig desire nga taas pag kinabuhi. Okay ba yung magkamot? Maayo ang Diyos, amen. Atong simbahon ng Diyos tungkol kay maayo siya. Deklarar na daan, our God is a good God. Hallelujah. Thank you, God. Yes, Father God, just worship you. Mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat sandali, katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na nga
ng Diyos. Oh, Oh, hallelujah! Maayo ka! Takos We ka, worship you, Ginoo, sa Lord. mong pagdaig mong pagsimba. We worship you, God. Hallelujah! Diyos ka nga labing kapanan. Diyos ka, ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kanang utang sa kalibutan, O Lord God. Ikaw ang nagbuhat, Lord. Oh, Ikaw ang God. tuturan sa tanan, O Diyos. Ikaw ang among kalikod. Ikaw ang among dalampanan, O Diyos. Ikaw ang tuturan sa tanan kami kinahanglan. Hallelujah! Ikaw ang among manluluwas, Lord God. Imo kami giluwas ang among mga espiritu kalag. Imong giluwas, Lord God. Apil ang among mga kahimtang, Lord. Imong giluwas. Hallelujah! 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 Oh Lord God, tapos ka sa mga pagpasalamat, Ginoo. Salamat kay Lord God, kay ikaw, Ginoo, nagpuput sa among mga kinabuhi. Oh, hallelujah! Salamat sa taas nga kinabuhi, Lord. Salamat sa taas nga kinabuhi. Salamat sa maayong panlawas, Ginoo. Salamat sa kadasig sa pag-alagad kanimo, Lord God. Salamat, Lord, nga kanunay kami naa sa imong presensya, Lord. Dili kami mo siparar diya kanimo, Ginoo. Kung dili mo siparar kami gikan sa buhat sa kangit-ngit, buhat sa kaaway. Among isiparar ang among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat nga ang pulong among nadunggan kanunay buhi nagapanglihok sa among kasing-kasing, Lord God. Aron makahimo kami, Ginoo, sa tanan nga kinahanglan nga imong gikalipay sa among mga kinabuhi. Oh, amo kang gisimba, Ginoo, gidaig pasidunggan. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Thank you. Okay, makapanlingkod ng tanan. Pablihin yung Bible sa Book of Acts chapter 12. Acts chapter 12. Verse 7. Tanan mo basa sa inyong Bible. Acts 12 verse 7. Tanan mo basa. Ready? Go. Atong basahon pagsugod sa verse 1, paingon sa 17, maining natin Bible reading, at least, nakabasa tag mga verses sa Bible karon. Verse 1, basa mo, paingon sa 17, diyo tayong agwanta, pero ang foundation sa inyong pagtuog, ikang gid sa Word of God. Dili matud nila, dili na sa Bible. Okay. Verse 1, ready? Go. Verse 2.
Akong yang isdikto ni sa Chua sa pag-ampo para sa mensahe. Okay. Usahay, natay mga pangutana sa atong kaugalingon, usahay na ipangitabo nga dili na ito kakasabtan. Kung imong basahon sa versikulo 1 ug 2, tanawa gani katiyon. Now about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Doon ay dili basta-basta nga persecution ang church. O ang nag-persecute, taga-kalibutan. Si Herod, the king, na belong siya sa world, nga nag-persecute sa church. Kung imong tan-awon kini, usa ni siya sa fulfillment sa gisulti ni Jesus sa John chapter 15. Tanaw na to sa John chapter 15, para makuha na to. John chapter 15. Verse 18. Verse 20. John, Gospel of John, chapter 15, verse 18 to 20. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. Book of John niya, ang ibasa na ito kaganina, Book of Acts. Sa wala pa may tabo ang Book of Acts, si Jesus nagsulti ng daan. Verse 19. If ye were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Kinanglan may balo kita tanan mga Kristohanon nga kung mahimo gani kitang follower ni Jesus Christ, bisan ang kaugalingon nimong paryente, bisan ang kaugalingon nimong igagaw, bisan ang kaugalingon nimong parents, mahimong mabilong sa world, kay mo persecute sa imo, tungod sa imong pag-alagad kang Kristo. May nang masayod mo ni Ana. Gingon din if ye were of the world would love his own. Basta mga lagad ka na sa Diyos, ang kalibutan, ang mga tao nga wa mga lagad sa Diyos, magsugod sila pagdumot sa imo, masuko sila sa imo, mo persecute sila sa imo. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Verse 20. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. Di ba lumog yun sa pag-persecute si Jesus sa world? Inumdumin ninyo, ang world diha, mga tao nga wa mga lagad sa Diyos. Mga tao nga wa mga lagad sa Diyos.
Bisan ang kaugalingon ni mong paryente, bisan ang kaugalingon ni mong anak, mo persecute sa imo, tungod sa imong pagsunod kang Kristo. Nganong ilang gabuhaton, tungod kay ikaw gipili ka sa Dios, aron mahigawa sa world, aron nga ikaw magasunod kaniya. Iyon din if they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Muna ngayon mo katingala kung doon na mo'y mga igagaw, mga paryente, igsoon, ginikanan, nga mo persecute sa inyo. Ang rason niya na nga nung i-persecute ka tungod kay, dili sila makauyon sa imong sistema, sa imong life karon nga nagasunod ka kang Christ. If they have kept my saying, they will keep yours also. They have persecuted me, they will also persecute you. Muna nga, normal ka na siya makaigsuunan. Namuna yung nitabo sa Book of Acts. Balik na sa Book of Acts, chapter 12, verse 1 and 2. Yun din now about the time Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. Inumdumin ninyo nga ang mga believers na belong sa church, ang church dili religion. Timanin nyo niya, ang church dili religion. Ang church, the body of Jesus. Si Jesus mo ang ulo, ang church mo ang lawas. Okay. And he killed James, the brother of John, with a sword. Now, tanaw gani kadyot, nay makapangutana ka, nga si John, o si James, nga brother ni John, gipatay ni Herodes, o napatay gid niya. Napatay. Pero sige, basa na ito kaganina, si Peter, maunay gaisunod pagpatay. O bitaw nang pagwardyahan siya. Kada pila ka oras ang gwardya, 4 ka buok si Peter nasa presuan, 2 ang magbantay, 2 ang diri 4. Puli-puli na, garilibo sa time. Makita na to din nga si Peter naluwas siya, wala siya mamatay. Pero si James, namatay. Wala ba moabot sa imong nauna nga it's unfair? Wala ba moabot sa imong nauna nga murag ang Diyos na ipinalabi? Nganong nga giluwas niya si Peter, o niya si James, wala man maluwas. Doon na ba'y question ang pag-alagad ni James? No. Kaya kung nimong tanaw ng life ni James, dili basa-basa, tinuod gitawag siya martyred saint. Gimartyr siya. Muna nga, si James, maayo niyang pag-alagad sa Diyos, kung nimong basahon ng Biblia. Pero, namatay si James. Si Peter, wala mamatay. Wala ba mabot si muna-una nga murag dili man ni maayo. Murag ang Diyos na ay pinalabi. Murag ang Diyos na ay pinalabi. Ang uban bitaw moabot sa ilang ang pangutana, nganong gibuhat man nimo ni sa akong paryente, sa akong minahal? Maayo ka sa uban, Lord. Unya, nganong nahitabo man ni sa ako nga bahin? Daghang Christian ingon niya na nga makmutry kapag question sa Diyos, tungod kay di man kakasapot ani. Makayin ka nga man. Naabi tayo mga kawatan, mga palahubog, mga rapist, nganong di man hinuon sila mo'y namatay. Nganon ang mga butan man hinuon, maoy na namatay. Maoy namatay. Nganong ang butan man hinuon mo'y namatay. Ang nangalagad namatay. Labong na amay untay mga tulisan, kanaunta sila mo'y angay mamatay. Di ba? Usay kitang Christian, ingon ana. Pero,
niining duha, di ka makaingon nga si James, questionable iyang pag-alagad. Ang duha ka rason nga nga namatay si James. Tungod kay appointed time, miabot na sa iya ang appointed time. Ayaw di ba na na Biblia? As it is appointed unto man once to die, after that the judgment. Ngano nga si James namatay man, si Peter wa man mamatay. Kaya ang appointed time ni Peter sa iyang death, wala pa moabot. Ang kang James, miabot na ang appointed time sa iya. Mauna na ang panahon sa iya. Iya ng panahon. Si Peter, wala pa ang iyang panahon. So muna yung usa ka rason. Tagaan ta mo sa duha ka view, pero kana yun mo ibugat na siya. Pero tanaw na to gamay. Sa diyang si Peter na preso, muna yung naitabo. Verse 4 to 5, ato sang tanaw. Tanaw na to sa verse 4 and 5. And when he had apprehended him, he put him in prison. Si Peter gidala sa prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Sunod nga verse. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Akong gibasa sa ang Bible, wala masulti ang Biblia nga ang church nag-ampo sa dili basta-basta nga pag-ampo nga tukang James. Wala. Tanawag nag-ampo ba sila dito? Kang James. Pero, sa kang Peter, ang tibuok nga church naghimo og pag-ampo walay hunong. Murag gitawag og tarinite. Wala na sila'y tulugay. Ang tibuok church walay tulugay. Pagkahibaluin nila nga si Peter na preso, gidakop unya patyunon. Bubitaw nang gipabantayan. Grabe ang pagbantay. Kay hasta na ang mga nagbantay, naan na yun abay kang Peter. Upat ka buok, duha diri, duha dito. Gipabantayan kay ipalipas ang Passover. Kay ang plano nga patyon si Peter human sa Passover. Pero ang tibok nga church nag-ampo kang Peter. Kang James, walay nag-ampo kang James. Ang Bible wa pun mag-ingon nga walay nag-ampo sa iya. Pero ako man pong gibasa manggod sa chapter. Kang James walay nag-ampo. Kang Peter na ay nag-ampo. Mo din ang si Pablo, ingon si Pablo, iampo ako ninyo. Kay daghang mga tao nga gusto akong babagan sa akong pagwali sa gospel. Ang ilar pang pagbabag kay Patyon. Mubito inungdan, di ba, si Paul gibato. Namatay ba si Paul? Di ba? Gibato si Paul. Pero nakita nimo nga si Paul, nabuhi ra si Paul. Kay daghan kampo kang Paul. Daghan kampo kang Paul. Now, ang number one kining rason nga nung namatay si James, appointed time na niya. Kanang ikaduha, para ni sa atong tanan,
Nga kini din pag-ampo nato, kitang tanan maginampuay, ang tibuok nga church mag-ampo. Dili maayo nga, usara, duwa, tulo ang mag-ampo. Tibuok church mag-ampo. Mag-ampo tang tanan. Instead nga, daghan tag panahon para sa atong kaugalingon, sige lang tag istorya sa atong silingan, sige lang tag istorya unsa atong sudan. Unsa kay maayo atong i-spend atong time sa prayer kanunay. Tabangan ko ninyo nga magampo kay ang church di man ni matawag nga tibuok church nagampo kung ang inyong pastor magampo niya. Dili. Kamoy nagampo niya, di po ko magampo. Sa to pa, magampo tang tanan. Mag-inampo ay tang tanan. Matod ba sa Biblia, sa diyang napriso si Peter, walay hunong ang prayer sa tibuok iglesia, nagampo nga tukang Peter. Muna ang importante alang natong tanan mag-inampuay kita kanunay. Dili ta mounong sa pag-ampo, mag-ampo kita kanunay. Hibalo ang Ginoo na nga ang iyong pastor gaampo gid kanunay para sa tanang mga members sa church. Bisan gani sa di pa kumukaon. Dili pa ko magsugod sa akong pagkaligo. Gadalgay mo na ko sa pagampo nini. Pero importante nga, dili lang kay inyong pastor, kung dili, kitang tanan mag-inampuay. Kamu, importante inyong prayer. Mag-inampuay kitang tanan. Munang usahay, ayaw pagsakay. Ayaw pagsakay sa pagampo sa uban. Kundili, ikaw mismo mo spend og time pag-ampo para sa uban. Mubito na ang Bible ng ingon, pag inampuay kamo ang usag-usa, pray one to another. Babasa ni mo sa Bible, dagang kay bersikulo na ana. Pray one to another. Sa to pa, mag-inampuay gyud ang matag-usa. Wa na tayo panahon pag-away. Wa na tayo panahon paglinibakay. Wa na tayo panahon pagdinautay. Ang atong buhaton, mag-inampuay kitang tanan. Kay ang prayer, importante kaysa nga tanan. Now, tanawa ka nang naitabo sa versikulo 6. Tanawa sa versikulo 6. Tanawa. And when Herod would marvel, sulaw kay ning niya nga kuan kining suga ba di na kay nako mabasa. Kay sulaw ang hayag. Wala unta ng suga o kay hayag. And when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the door kept the prison. Tanawa ko ninyo, Holy Spirit, salamat kayo. Si Peter ning panahon na, wala gid sa iyang una nga siya mamatay. Tanawa ko. Wala gid sa una ni Peter nga siya mamatay na. Ang tao nga maguna-una nga siya mamatay na, di na katulog. Di na makakaon. Kanang gapat yun bitaw sa kanang silya elektrika o lethal injection. Tagaan man ng mga maayong pagkaon. Saon pagkaon, gakamatay ka na. Kung saon ni mo tulog, gakamatay ka na. Makita ni mo si Peter, naagid siyang heart nga mabuhi siya. Bisan og ang sitwasyon, lisod ang sitwasyon. Holy Spirit, salamat kayo. Holy Spirit, salamat kayo. Ang sitwasyon, imposible na siya nga makagawas. Impossible. Impossible. Pero bisan ang sitwasyon, murag lisod na. Naapagyod sa hunahuna ni Peter na di pagyod siya mamatay. Naapagyod sa iyang kasing-kasing na dili pagyod siya mamatay. Nibalo ka nga, unsa?
May tulog. Nakapamahayo ng kanyang tulog. Gaduda gani ko nga katong mga gwardya nga gisugo pagbantay, naglibog na sila kang Peter. Kay sa tanan nilang gibantayan, maura na yung tawana nga maayo yung tulog. Ang umad, di gin makakatulog. Siya maayong tulog. Maayo ni siya nga pagtulunan alang nato. Labi na karon sa panahon nga niata sa pandemic, niata tanan sa sitwasyon, niya kita sa panahon nga dagan ta kadunggan nga naamatay, bisag mga pare, mga pulis, di ba? Di ba, Deacon Asinas, mga pulis dagang kinangamatay. Dagang kinangamatay. Abogado, bisag unsa nangamatay, dagang politician na nangamatay. Mga pastor ay nangamatay. Now, niining panahon na, kinahanglan makondisyon imong mind. Nga dili pagyud ikaw mamatay kay mga laga ka og dugay sa Dios. Wala gid kay huna-huna nga mamatay. Naibalo mo kasagaran ang dagang ang daghan nga dili pakakatulog. Ang hadlok na sila nga mamatay. Naibalo ba mo ang mga tao nga dili makakaon? Doon ako bagong giampuan. Walang kaya mula mo kabalo niya na. Sa ako nang giingon lagi sa inyo, daghang ko giampuan. Na nangakupid ang uban galisod na pagkatulog tungod sa sitwasyon karon. Tungod sa sitwasyon. Nangani usa Chinese dito sa opisina kung giampuan atong Sunday matuga no? Sunday tong Chinese. Di makatulog. Ngano man na-fear. Unsaon man niya pagkakatulog nga na may fear. Ako sa gignan kuanan ako sa mga verses sa Bible nga ayaw pagkadlok. For God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Si Peter, wala sa iya ang fear. Nasa iya ang love, power, sound mind. Mauna siya ang gikinahanglan nato karong panahon na. Nga naa kay love, power, sound mind. Ayaw pag-una-una nga mamatay ka. Ayaw pag-una-una nga human ang imong trabaho. Ayaw. Kinahanglan na sa imo ang pag-relax. Na wala ni magpasabot si Peter, way pag-ampo. Kaya kung doon ay ngampuon nga tao, usa si Peter. Pero si Peter gibakapan sa pag-ampo. Mung ako nagangyo sa inyo, labi na kaning atong permitting, kanang sa Saturday, dako kay na sa kahimuan. Dako kay na essential kay na siya. Importante na sa kayo. Mubito na nga kita, mag-inampuay kita. Mag-ampuay kita. Ngaw kung maimo, walay masakit sa ulcer, walay masakit sa cancer, walay masakit sa diabetes, walay masakit, mag-inampuay kita. Kaya ang atong kalibutan karon, naata sa sitwasyon nga dili maayo. Kay bisan ang mga bata karong gagmay, tag-as nagsugar. Bisan mga bata pa. Ang sa una ang high blood, mga gulang na. Karon, bisag bata pa, patanon. Muna nga kitang tanan, mag-inampuay. Mag-inampuay kita. Nga Lord, ilikay kaming tanan. Ilikay kaming tanan sa makuyaw nga mga balatian. Importante mag-inampuay kita. Ayaw mo pagpasagad. Ayaw mo pagsakay-sakay sa prayer sa uban. Kinanglan kitang tanan, tibuok church sa DHLC, mag-ampo, mag-inampuay kita. Kinanglan mag-ampo kitag maayo.
Dili pwede na nga dili kita maginampuay. Unya kita dayon, hingampuon ta. Ayaw pagwana ng fear. Ayaw pagsugot nga kontrolado ka sa fear. Sunduga si Peter na maayong hagok. Maayong tulog. Maayo ba yung tulog? Usa ka foreigner, mingon siya sa ako, Pastor Rockab, you are very rich person. And why? Because you can easily sleep. Kaya kakakitaan man ko niya nga bisag pagsandig lang gamay, may akong tulog. Bisan sa Pastor Gingging. Musay mo yun siya nga, ayaw sa pagigda diha. Ayaw sa magpabili na sa kunya na ako rin tulog, ako rin mata ni. Makanutis siya nga dali kay ko katulog. Dali. Kinahanglan nga ang imong mind, i-relax ang imong mind. Be calm. Kalma. Tulog. Dili kita pag-imong pang-imnon. Ang sa pang nangagipang-imnon? Kung mumain, ang sa na? Melatonin? Pisa unsa na lang ipang-imnon. Now, dili na dautan. Okay, inom lang na kay ibisan ang mga nurses kung mo man na ilang gaim nun. Kana mga basic ay nga mga tao mo na ilang gaim nun. Pero, mayon bitaw sila nga mag-inom ko ng kape. Dili makakatulog. Ug dili ko mo inom sa kape, maayong katulog. Mo inom ko kape, bisan pag black na coffee, maayo na gyapon akong tulog. So, dini, Peter was sleeping. Tanan mingon Peter was sleeping. Today, Peter was sleeping. Ilisdi ko no ang ngalan ni Peter sa imong ngalan. Be? Ready? Go. Maayo imong pagkatulog. Ang nagbantay way tulog. Ang gibantayan maayong katulog. Grabe. Pero ayaw pag-igna nga, matulog ka din panahon nga magwali ko. O niya, may hindi ka nga, pastor, nakakatulog ko kay malinawon, magkay kugod. Kini, nindot magkakayo nga akong espirituanon nga pahin. Muna nga, minaw ko swali, may kay kong katulog. Muna nga, peaceful mind kay ko, pastor. Ayaw sa kay, marag, nagminaro ka na ni anak ba? No, dahil nag-ampo para sa iya. Muna importante mag-inampo ay kita kanunay. Ayaw mo pagsakay, pagsalig sa pag-ampo sa uban, kay kanang imo, bintahuso ka. Paminawa kong mayo. Anyong pastor ko usay magod gagamit og word nga sakit ba? Pero duwa magikuilain nga word nga gamiton. Aron masabtan nimo ang wali.
dili maayo nga ang uban magampo para sa imo, unya ikaw di magampo para sa uban. Kay kung imo nang buhaton, nag-ride on ka lang sa prayer sa uban, kay bintahusok ka. Wala ko ilain nga magamit nga word nga right word para ana. Kinsa diri nga gasalig sa pagampo sa uban? Daghan bito nagampo sa ako karon. Daghan nagampo karon. Among pastor sige ampo karon. Napay mga elder sige ampo sa amo karon. Sila ray ampo ako ampo ay cellphone ray ako. Kinsa diri nga gaampo para sa uban? Mangutana ko, why ba ka kaya? Kinsa diri nga nagampo mo sa inyong pastor, nga imog yung ginganlan. Dili karon, way labot karon. Kagabi, walay ba ka kaya, kay maimpirno ka unya, makaka. Kinsa diri nga nakagampo gin mo, nga minligilitok din ninyo ang ngalan ako, Lord. Bisag walay akong ngalan, Lord, ang among pastor, panalangini siya, tabangis siya, liguna siya, Lord God, padatua siya, tabangis siya. Di na lang ko mangutana, di na lang ko moingon nga ipataas ang kamot. Kay gaduda ko, nga basin unya niya dinhi, nga matintal pagpataas, na dublin niya yung sala. Kay, pero gaka-feel na ko nga, nasa inyo dinhi. Nga karong adlaw, sukad ka mo natulog, gaduda lang ko. Gitagna-tagna ko lang. Wa ko manghukom, namasin lang ko. Nga dunay na natulog din 24 oras, nga wa gid mo makampo sa ngalan sa inyong pastor, nga inyong giampo pagdala. Gaduda lang ko. Bisag ana lang, Lord, i-bless ang among pastor. Liguna siya, dihugi siya mayo, tapangi siya. Kinsay nakagampo? Gaduda ko. Diyan, gikan din paingon diyan, gikan ani, dani. Gaduda ko nga, daghan-daghan diri ang wala makaampo. Gaduda lang ko. O gikan po diini, paingon diani, gaduda gyapon ko, nga naagyapoy wala makampo, naagyapon. Ha? La ko mangingon nga ikaw. Importante ang pag-ampo. Bisan gani ka nang naglingkod diya sa Blitzers, gikan anang ubos pa yun sa taas, gaduda gani ko po nga dunay diya nga wala makampo. Gaduda lang ko. Gaduda ko. Muna nga ayaw ka mo pagsalig, ayaw lang ka mo pagsakay-sakay sa pag-ampo sa uban. Kinanglan ikaw yun mismo mag-ampo. Versikulo 7. Hindi lang kinakutason, kaya nga itong time, apit na. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. Makita niyo mo na? Naa si Peter sa prisuan. Basta prisuan nga ni, ngit-ngit. Basta prisuan nga ni, ngit-ngit. Baho. Naapay gwardya, baho pa, ngit-ngit. Pero si Peter maing tulog. Namagid tayo dikon nga ang iyang trabaho, police man nga itong isoon. Dikon Asinas. Di ba ka-assign man kagapon sa prisuan? Karon ikaw may kabantay, guys, Marlica. Di ba tinuon nga medyo baho,
ngit-ngit, huot, munya init. Galisod sila pagkatulog. Naapay gapangutot. Pangutan na, pato na, pangutan na siya. Pangutan na siya. Tingali nga numingon mo nga, kinis pastor, nga nung kabaluman sa ingon ana. Kapoy na mag-istorya. Eh, maulaw ta. Pero maunay tinuod. Katong gidakop nga pastor gidakop kay bisag ang atong syudad, gilockdown ang syudad nato, nya gahi magigay ulo, di gidakop, gipreso. Nakakatulog sa presoan. Ang iyang istorya mao ni, wala siya maproblemahi sa kainit. Wala siya maproblemahi sa kahuot. Ang iyag yung wala makatulog siyang maayo, kay grabing inututa. Grabing inututa no, sa kanang utot-utot ba? Sa mga piniriso. Tinood na, di kon nga gapangutot sila dito. Ha? Tinood niya ba? Luyo nilang tanan, bisang na iba, baho, angso, init, ngit-ngit. Si Peter, maayong katulog. Maayong katulog. Wala gito tanaw. And behold, the angel of the Lord came upon him, and light shined in the prison. Doon ay panahon si mong kinabuhi, nga mura gapuyo ka sa mangit-ngit nga kahimtang. Nga tingali bisag naay imong elektrisidad, naay imong suga, pero murag ngit-ngit ang imong gibarugan, ngit-ngit ang imong gipuy-an, ngit-ngit ang imong sitwasyon. Tingali na ay mga frustration, tingali na ay mga disappointment, nga murag naa ka nagpuyo sa ngit-ngit nga dapit. Pero sulti ang taga, pwede ang Diyos magpadala sa kahayag. Aron mahayagan ka. Mo na gibuhat sa Diyos. Ang anghel sa Diyos, miabot nga to kaniya ang kahayag, miabot sa prisuan. O iyang gidagpi si Peter sa ang kilid. Kinsa diri ganahan nga dagpion sa anghel. So ayaw lang no, kadlog na. May lang makayong tag-anghel. Dahil niya mapasangin lang tag-anghel. Si Lulu to namatay, may dagpi sa ako. Ayun lang na, oy, pero nindot din ang dagpion ka sa anghel. Pero, and he smote Peter on the side, giana, saying, arise up quickly, and his chains fell off from his hands. Ito niyo na. Na sila sa sulod sa prisuhan, gawas nga napay gautot-utot dito. Grabe pagid sila, gipang kadinahan pagid sila. O dili makaya ni Peter pagputol ang kadina. Ang makakaya ra, buhat ra sa Dios. Dili makaya ni Peter pagputol ang kadina, ang makakaya ra, ang anghel ra sa Dios. Dagan problema usay nga atong matagbuan, mga frustration, disappointment, nga murag gikadinahan ta, pero ug unya maglisod ka, murag maglisod ka pag tang niini, pagbugto niini, pero sultian ta ka, i-relax imong kaugalingon ang pag-trust nimo sa Dios. Si Peter di aga-trust sa Dios eh.
Maayo ang katulog. Tanaw nato sa versikulo 8, di na tapuson kay Aaron. And the angel said unto him, gird thyself and bind up on thy sandals. Tanaw ganiko, ang mga butang nga dili makaya ni Peter, gihimo sa anghel. Pero ang mga butang nga makaya ni Peter, wala buhata sa anghel. Tanaw ganiko. Ang dili mahimo ni Peter ang pagputol sa kadina. Pero mahimo ni Peter ang pagtaod sa iyang sandalyas, sa iyang sapatos. Miingon ng anghel, isulob ang imong sapatos. Nagpalantaw lang ni, nga dili ni maayo nga ang tao di ang mga anak des Ginoo, ang mga butang nga atong makaya, dili nato buhaton. Ang pagpatubo sa imong humay, mais, dili nimo makaya. Ug buhaton na sa Dios. Pero ang paglungag, ayaw palungaga ang Dios. Ay naunsa na may nuniin. Ang Dios na may ipagkilis. Lord, ikaw pwede, ikaw na maglungag. Itagaan ko na imong bugas, imong ipatubo ang akong mga tanom, mo ako nagangyo sa imo nga yapil na lang, lungagi na lang sa ko diya. Usa ka butang mauni, dili gustos Ginoo nga ang iyang mga katawhan, mga manhid. Walay diskarte sa kaugalingon. Wala ba yun ang anghel nga? Lakaw na, nanay mong sapatos. Mangon niya. Ay, kabalakan sapatos, ako lang gisuutan. Nangatangtang ang dili makaya. Ang dili makaya ni Peter, gibuhat sa anghel. Ang makaya niya, wala niya buhata. O mauna hinungdan nga daghang mga butang sa atong kinabuhi, wala mahitabo, kay wa na to buhata. Ang mga butang nga unta mahimo nato, wa na to buhata, o mauna hinungdan, wala mahitabo. Cast thy garment about thee and follow me. Gihatod pag yun sa gawas. Sunda ko. Tanaw ka na verse 9. And he went out and followed him and wist not that it was true, which was done by the angel, but thought he saw a vision. Para sa iya, murag, nakakita lang siya pananaon. Siya dili ni tinuod. Huna-huna ni Peter, dili ni tinuod, pananaon lang ni. Kita ni mo na. Hasta gani ang nag-ampo. Ang nag-ampo, good. Parehara gyapon si Peter o ang nag-ampo. Tibuok church. Naguna-una man ang mga tao, naguna-una sila, nga. Diba, nanuktok si Peter? Kanya yadto ang damsel si Roda. Uy, Peter. Report siya sa itong mga nag-ampo dito, nagtarinite. Si Peter nasa gawas. Sama niya. Peter. Naaday ga-ampo nga digtuo. Naig-ampo digtuo. Lord God, padatua kami, Ginoo, Lord God Jesus, padatua. Lord, si Kuan, Lord ba, padatua, Lord, padatuag maayo, Lord. Pagkapila ka bulan, habi ni mo, si Kuan na dato na. Katupang imong giampo, mga na dato na.
galamlam ka lang diya. Hagas ka dato ato. Kay posible ba sa mga madato to nga kakalisod man na kay gatuohan. Nay daghan mga tao gaampo pero di actually digtuo. Isa ang pananaw ni din tinuod. Okay, tanaw na to verse 10. Okay, last na din eh. When they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate and lead it unto the city, which opened to them of its own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. Ay, sa kay balong at tinuod. Siya nagkikuyugan pa. Nindot gid ay ning kuyug-kuyugan tas anghel. Kinsay mo tuong ang imong anghel na si mong abay? Pata sa ngamot. Mabasa nimo na sa Biblia. Muna inungdan di nga kinanglan ng imong anghel, ganahan mo kuyog nimo. Pero kung sige kag kasuko, ang anghel di ka nag-uban. Kay magniwang ang anghel. Ganahan lugar ang anghel og uban-uban sa imo. Nga sige ka og pasaway. Kinsa diri sigurado nga giubanan ka si mong anghel? Patas daw ang kamot katong naay mga anghel. Tingali mo ka nga, namo ko'y anghel. Akong abay ako ng anghel. Di ba? Sayra ba, makatabang sila sa imong kuan. Labi na natagbo imong gikinanglan, ikaw ginang akong anghel. Gipadalagi ka sa Diyos nga anghel sa ako. Kay mauni mo na, sa usay ang ilang anghel tao, pero naagi anghel. Amen. Sa ito nakita nga, miadto si Peter sa nagampo. Ang nagampo, naglisod pagtuo, nga mautos Peter. It's ako lagi ni. Pirmiro ang katong dalagita, mi report, si Peter nasa pultahan. Dili, uy, hagas man to makagawas. Mamatay ka to. Palatsyonon ka to. Di na to makagawas. Kita ni mo, Lord, ipagawas si Peter, ipagawas. Lord, luwasan si Peter. Sadyang gitubag ilang prayer. Wak sila mo tuo. Pila sa inyo dirig ampo, pero dig tuo. Kinsa dirig ampo niya, gatuog yun. Gaampo ta, pero di tagtuo. Diya ang problem. Gaampo ta, pero di tuo. Gaampo, pero di tuo. Ignay mo nga ba'y, sukad karon magsige ko ampo para sa church. Tanang member sa church. Mag-ampo na ko. Gikang karon, mag-ampo na ko. Iampo na ko si pastor. Iampo na ko, moni. Amen. Okay, manindog tantanan. Humana kong wali. Okay, ato sang kwaon ng ato mga tithes and offering. Okay. Masig maulahi niya. Si palawin nyo pag-ampo si di ko ni sa selpa kay si Mark to iyang kamagulangan gikuha na sa Ginoo. Nakaroon sa St. Peter. Galing lang kay dili mo pwede makaadto dito kay stricto kayo. Istrikto kayo, dili to COVID. Murag sa kidney problem tong iya, kidney problem. So, murag ang lubong, murag Saturday pa. Muna nga, kagabi dito ko nagwali. Muna, karon si Pastor Yui mo'y magwali.
siya na magwali karon dito na. Pastor Yui, ang mga kanta ka mo lang yapon mo yung makuan. Kaya, pero dito ko sa minteryo, ako sa di sa minteryo, malagmit minteryo og sa last vigil ako. Saturday man na, so Friday. Sa Friday, to ako dito og sa kuan. Kay dito sa minteryo, napulo ra gyapon. Napulo ra gyapon. So manindog ta. Nakatag na ba mo sa inyong tithes, ano, offering? Sige na. Hatag sa mo. Lord, salamat kayo sa mga pulong among nadunggan. Importante ang mga pagampo. Mga Lord, musalig mi sa imo. Dili mi mahadlok. Musalig mi sa imo. Imo ming bantayan. Imo ming tabangan. I-bless bisan pa ang tanan nagdala sa tithes and offering. Panlangini ang among makaigsuunan, mga pariente, mga loved ones nga nanarbaho sa mga barko, nanarbaho sa layo nga mga nasod, namuyo na sa ubang mga nasod, investors, mga negosyante, i-bless silang tanan, o maingon man sa tanan nga niya din sa Pilipinas. Panalangini kaming tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Bisan pa, Lord God, sa among pagpamauli, tabangi kami, liguna kami, dalaygon ikaw. Thank you, Lord, sa mga panalangin in Jesus' name. Amen. Manindog ta, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, who art in heaven, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and thy power forever and ever. Amen. 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 Dawato na to ang makabubuhong, kadaugan, kauswagan, panalangin, may panglawasa sa kinabuhi, kalina ug kalipay, victory, prosperity, good health, long life, wisdom and knowledge, abundance, fruitfulness, overflowing blessing. Dawato na to kini pinagi sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo, in the name of Jesus. Tanang katawan sa Diyos mo singgit sa makusog na. Amen. Mayong nga gabi kanyang tanan. God bless you. O karong Saturday, ay mo kalimot. Karong Saturday, ayaw mo kalimot. God bless you. 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 God bless you.